As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Isang mapagpalang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito na naman ang bawat isa sa atin. Mundi na naman tayo mag-aral, ating tutuklasin at mararanasan ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon, na kung saan ay ating makikilala siya bilang kaibigan, manunubos, tagapagligtas at hari na darating sa ikalawang pagkakataon. At sa gabing ito, mapalad po tayo sapagkat muli kasama natin ang aking partner, si Pastor Epi Villaruel, na siyang inatasan ng Panginoon na manguna at ilahad ang walang hanggang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang hindi hinikayat ang ating bawat isa na kung meron po kayong mga reflection
meron po kayong mga tanong o komento sa ating pag-aaral, ay feel free po na yan po isulat natin sa ating chat box. Meron po kayong mga pre-request, ay ganun din ang ating gagawin. At syempre, inyong pusuan, inyong i-like, at inyong i-share itong ating ginagawang pag-aaral. Live din po tayo sa YouTube. At ngayon ay bibigyan ko ng pagkakataon si Pastor Epi para kayo ay kanyang welcome at batiin sa oras na ito. Hello, hello, hello. Magandang oras dyan mga kapatid. Inoras ko na para sigurado kung anong oras niyo man ito marinig. Ay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, kayo ay ating binabati at dito sa ating pag-aaral, by the grace of God and through the reading of the Holy Spirit, dito tayo magkakaroon ng spiritual enrichment to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Hindi ito galing sa atin kung hindi tayo bilang mga anak ng Diyos at pinag-atasan ng pagpabahagi ng mabuting balita upang sa katatapos ng gawain, dito tayo. Pag may merong blessing, i-share natin. Part Rafi, thank you very much. At syempre dyan sa partner din natin, si Part Melvin at si inaanak na si Rico na siyang nangasiwa dyan. Magandang gabi dyan, Pilipinas. Thank you, Part Rafi. Salamat, Part. At gusto ko ring batiin at ipanalangin ang ating partner din natin kasama ngayon, si Part Ronnie De Luna. Pagkat siya ngayon ay merong hindi magandang pakiramdam. Meron siyang karamdaman. Kaya panalangin po natin siya. At bago tayo magpatuloy, ay tayo muna ay manalangin. O aming Ama, sa oras na ito, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang Banal na Espiritu ang nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang kami sumandaling tumigil sa aming mga gawain at sa aming mga kaabalahan upang kami po ay magkaroon ng oras at panahon na kilalanin kayo sa pamagitan po ng pag-aaral ng Banal na Salita. Hinihiling na nawa ang Banal na Espiritu magbukas ng aming pangunawa at upang sa ganon, Panginoon, ay maunawaan namin ang mensahe na nais niyong paabot sa bawat isa. Hindi tiyatagubilin ang inyong abang lingkod, si Part Epi. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po siya, gabayan, katalinuhan, karunungan ng kalangitan ang may pagkaloob sa kanya upang kayo at kayo lamang ang siyang maihayag sa gabi nito. Maraming salamat, Ama, sa inyong patuloy na pagdinig. Dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, Amen. Part? Ano Okay. yung ating pag-aaralan ngayong gabi? Okay, pag-aaralan natin ngayon, Part Rafi, ay si Michael the Archangel. Alam mo kung bakit? Merong mga ibang mga nananampalataya. For example, sa Jehovah's Witnesses, naniniwala din sila na si Michael the Archangel ay si Jesus. Ngayon, ang problema dito, habang totoo na naniniwala sila na si Jesus itong Michael the Archangel, pero created being lang siya kasi angel siya. Okay, ngayong gabi, titingnan natin si Michael the Archangel na Jesus as the creator, the provider, and the deliverer. In the context doon sa pinag-aaralan natin Daniel kasi maraming mga activities hindi natin na pagpatuloy. So ngayon, mag-focus tayo dito Part Rafi ng Michael the Archangel. Yan. Umpisa na natin Part. Sige. Magandang gabi dyan sa Masbate. At sa ating mga kapatid. Pag-aaralan natin ngayon, mag-uumpisa tayo dito Part Rafi sa Daniel chapter 12. Alam naman natin na yung Mara na nagpakita kay Daniel doon sa chapter 10, yan yung pre-incarnate Christ. Sa mga magbibigay ng Bible study, huwag niyo yung tatanggalin yung word na pre-incarnate. Although si Jesus talaga yan, pero dahil hindi pa natupad yung in the fullness of time has come, ang tawag natin kay Jesus dito si pre-incarnate. So bago pa ang mga pangyayari, makikita nyo ito tuwing mag-a-appear si Michael, laging may mga trouble yung kanyang bayan. So dito, babasahin natin sa chapter 12, verse 1 ito Part Rafi. And at the time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. Dito sa chapter 12, makikita na kaagad natin na kung meron mang darating na time of trouble, kasama natin si Michael. He will stand up
for his people, the children of his people. Kaya napakaganda. Pero titingnan muna natin itong part, ha? Yung meaning ng Michael. Sa English, Michael. Okay? Sa Swedish, wala naman Swedish dito, pero yan ang iba't ibang mga pag-pronounce. Mikael. Sa Danish, alam niyo yung Michael Restaurant? Di ba? Yun. Mikael. 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 Sa German, Michael. Norwegian, Mikael. Halos pare-pareho sila, no? Ngayon, sa Hebrew, kung sino marunong magbasa ng Hebrew dyan, ayan yung ito, ang Hebrew. Tingnan nyo. Okay? Ang meaning nito sa Hebrew mismo ay Michael, meaning who like God. Who like God or who is like God. Okay. So ngayon, itutuloy natin itong verse part, Rafi. Kung nandiyan na yung Tagalog sa'yo, pwedeng pabasa ng buong verse 1. Sige, part. Daniel, Kapitulo 12, ang talata ay 1. Sa panahong iyon, ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman. Sandali Mula lang, nang Rafi, magkaroon ng... papansinin natin na bago dumating yung kaguluhan, meron ng tatayo para sa kanyang bayan. Di ba napakaganda yan? O, sa mga Adventist na takot sa persecution at takot sa Sunday law, pakinggan nyo ito. Kasi, Ulitin ko. pakiulit, Part Rafi. Sa panahong yon, ito yung verse 1. Sa panahong yon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. Oh, kita mo? Tapos, At magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman. Wala nang magkaroon ng bansa. Hanggang sa panahong iyon, ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan. establish tayo sa katotohanan. Kaya napakahalaga ng papel ng sino ang Michael na ito na pag-aaralan natin ngayong gabi. No? So balikan muna natin yung Daniel chapter 10 na pinag-aralan natin noon. Wala ka part noon kasi nasa duty ka pag Thursday. Kaya lang, kailangan na natin talaga ibigay ito. Basahin muna natin yung Daniel chapter 10 verses 20 to 21. Naalala nyo yung great controversy sa Daniel 10? Bakit nung nagpuasa si Daniel ng 21 days, 21 days nandun na kagad si Gabriel, binigyan na kagad siya ng utos na pumunta kay Daniel, ibigay yung mensahe, yung ibig sabihin ng pangitain. Pero hindi maibigay dahil merong balakid, the Prince of Persia. Kita nyo? So, pwedeng pabasa ng Daniel chapter 10 verses 20 to 21 part. Sabi rito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 10, ang talata ay 20 at 21. Na magkagayoy, sinabi niya, alam mo ba kung bakit ako'y pumarito sa iyo? Yan, si Gabriel yan. Ngayoy babalik ako upang makipaglaban sa pinuno ng Persya. At kapag ako'y tapos na sa kanya, narito, ang pinuno ng Gresya ay darating. Ngunit sasabihin ko na sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. Wala akong kasamang nakikipaglaban sa mga pinunong ito maliban kay Miguel na iyong pinuno. Oh, yan. Si Gabriel inexplain na dito kay Daniel na Daniel, sa unang araw mo pa lang pag-pray, paghingi ng karunungan, may utos na kaagad dahil minamahal ka eh. Doon sa context nito. Ngayon, kaya hindi na ibigay kaagad yung mensahe kasi ayaw nga ng kaaway. Ngayon, napag-aralan natin last time itong Prince of Persia or Greece. Hindi yan yung si Alexander the Great at si Cyrus. Ito yung, kasi pangitain nga ito yung nagkakatawan kay Satanas na ayaw niyang malaman ni Daniel bilang propeta ng Diyos ang katotohanan sa darating na Mesaya. Kaya kinakailangan
bumaba. Kailangan bumaba ito si Miguel, si Michael, your prince. Siya lang ang pwede makipaglaban. Ibig sabihin, matinding kapangyarihan ang meron dito sa Prince of Persia kasi hindi kakayanin ni Gabriel eh. Halos pareho lang sila pero ng level. So si Michael, kailangan niya pumunta doon. Michael, your prince. Okay. So ngayon, puntahan natin muna, examine muna natin yung Michael the Deliverer. Yung binasa ni Patrapi kanina ay ililigtas, mga kapatid. Pag dumating yung time of trouble na sinasabi at tinuturo ng Bible, time such as never was. O sa mga iba nating kapatid na masyado believe sa Sunday law, alalahanin natin at tanggapin natin na si Miguel, si Michael the Archangel will stand. Kunan muna natin ang background to Patrapi, ano? Punta tayo ng Exodus chapter 3 verse 8, yung kinakausap niya si Moises kasi talagang yung iyak. Ano nga yung iyak, yung lament ng mga tao ng bayan ng Israel? Talagang nasaan Tumaing ka na at tumangis. tumatangis na sila. Oo. So ito yung sabi ng Panginoon kay Moises. Pwede pabasa Exodus chapter 3 verse 8. Sabi rito, Exodo Kapitulo 3, talatang 8, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo Mhm. at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupang iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot sa Mhm. lugar ng mga Kananeo, Heteyo, Amoreyo, Pereseyo, Hebeyo at Jebuseyo. Patrapi, sino nagsasalita dito? Ang Diyos, di ba? Diyos, Anong gagawin niya upang ano? Bakit siya bumaba? Anong gagawin niya? dalhin sa isang mabuting lupain. Hmm. Iligtas sila mula sa kamay ng Iligtas. mga Ehipsyo. So meron na tayong idea na ang Diyos talaga ay tagapagligtas mula sa Mm. kapangyarihan ng Egypt, mula sa kapangyarihan ng Babylon. Lahat ng sitwasyon ng kanyang bayan, siya lagi ang tagapagligtas. Okay? O ginagamit ng Bible dito, lalo na sa King James, deliver or deliverer. Kaya lagi ang term deliver, palalayain. Okay? Ngayon, punta tayo doon kay Shadrach, Meshach, Abednego. Alam naman natin yung istorya ni Ananiah, Azariah, and Mishael sa kanilang Jewish name or Israelite name, Ananiah, Azariah, and Mishael, na hindi sila yumuko at sumamba doon sa estatwa. So anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Susunugin ko kayo. Okay? So ngayon, ano ang reaction nila? Anong sabi nila kay Haring Nabucodonosor? Patrapi, Daniel 3:17. Sa context ito ng fiery furnace, yung oven, yung susunugin sila. Horno, Sige. nagdiningas na horno. Yan, Sabi oo. dito, Daniel 3:17, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagbililigtas sa amin sa horno ng nagdiningas na amoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. So, 2 beses binanggit yung tagapagligtas. Ililigtas niya kami dito sa apoy, ililigtas niya kami sa inyong kamay. Pag sinabi ng kamay, sa inyong kapangyarihan kung anong gusto mong gawin sa amin, hindi mangyayari. Okay? So, sinong tinutukoy nila dito na tagapagligtas? Ang Diyos. Okay? Sa context ito ni Ananiah, Azariah, at Misael. Doon naman tayo sa context ni Daniel. Ito si King Darius, na konsensya siya na bakit niya pinatapon si Daniel sa Lions Den. Ano? So kinabukasan, madaling araw, nagmadali siya pumunta doon at tinanong niya si Daniel, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos na pinaglilingkuran? No? Iniligtas ka ba? Anong sagot ni Daniel? Chapter 6 verse 20. Daniel chapter 6 verse 20. Ano ito nagsasalita? Si King Darius. Daniel 6:20, nang siya'y mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel,
O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, Mhm. ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon? Yan. Okay tayo? So tinatanong ngayon ni King Darius, alam niya na kinain na talaga si Daniel, pero out of his conscience na, alam mo kung minsan pag may mga patay, di ba? Kung patay na yung tao, Patrapi, doon na lumalabas talaga yung I love you. Ano? Pero itong aking inaanak dito sa Masbate, na nandito nanonood natin sa atin ngayon, mahilig yan mag I love you daddy. Ano? So meron tayong mga anak-anakan na nag-I love you kaagad. Pero sa mga karamihan halos in general, lumalabas yung I love you pag patay na. Ngayon, dahil sa concession na King Darius, Daniel, yung pinaglilingkuran mo na buhay na Diyos, na patuloy mong pinaglilingkuran, iniligtas ka ba niya mula sa mga leon? Paano yung part traffic kung ikaw ang nandun tapos may sumagot? Pero sumagot talaga si Daniel. Pabasa part traffic ng verse 27. Oh, Sa verse 27, oh. siya ay nagliligtas at nagpapalaya. Siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Kung sinagot siya ni Daniel, gumawa siya ng sulat sa buong ah Kaharian, buong bayan. nasasakupan ng kanyang kaharian. Oo. Sinasakop pa ng kanyang kaerhan. Thank you, part. Isinulat niya ito. Pinakilala niya na yung Diyos ni Daniel na pinaglilingkuran ni Daniel, iniligtas siya sa kamatayan at mula sa kapangyarihan ng mga leon. Paano kakainin si Daniel ng leon ay kasama ni Daniel yung Lion of Judah? So mga kapatid, sa mga Kristiyano na mga takot sa mga kamatayan at mga sitwasyon sa buhay, pag pinag-aralan natin itong Bible, lalo na kay Daniel, nandiyan na kaagad yung pag-asa natin. Ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan anumang sitwasyon ang kinalalagyan natin. May sakit tayo, may sitwasyon lahat ng mga sitwasyon na pinakamahirap, walang sitwasyon na hindi natin kasama ang Panginoon. Okay? So yan yung mga background na ang Diyos, siya ang tagapagligtas. He is a deliverer. Ngayon, umpisa na natin. Ano nga yung meaning ng Michael? Who is like God. Okay? Ito, who is like God. Pupunta tayo sa Isaiah chapter 44 verses 6 to 8. Pero merong malaking highlight dito. Pabasa part ng Tagalog para mas maganda. Ayan. Aklat ng Isaiah Meron tayong chapter bagong 44 verse 6 to 8. Mm. Ayan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel, at ang kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Bart, At sino? Bart, lang. Anong naalala mo dito nung nagsasabing, ako yung una at ang huli? Isaiah to eh. Meron kang bang naalala dyan? Sa Revelation. Yeah. Sino nagsasalita doon? Si Jesus, di ba? si Oh. Jesus. I am the Alam mo, Alpha and the Omega. alam mo, Part, at sa mga kapatid nating mga kaklase sa pag-aaral ng Bible, pag ito yung binasa at pinag-aralan natin, tanggal lahat ng mga takot natin sa mga sandalo at mga persecution. Duda tayo sa kaligtasan natin lagi, mga kapatid. Huwag nating pagdudahan ng Panginoon. Ano? So sinabi dito, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. So verse 7, Part Rapi. Yan ang meaning ng Michael, who is like me. So titingnan natin kung sino itong who is like me ngayon. Part Rapi. Okay, yung Part ako Rapi, meron tayong bagong classmate ngayon, si Inoni Santos. si Kuya Okay. Sister Nonet yan. Sister Nonet. Sister Nonet, welcome. Welcome. Kaklase natin pala ito, si Sister Nonet pala ito eh. Okay, Part Rafi. Verse 7. Yan. Madagdag ko pala part, yung sinasabi sa verse 6 na ako ang Alpha at Omega, sa Apocalypse Kapitulo 1, talatang 8, yung I am the Alpha and the Omega. Revelations 1:8 yun.
Yan, Verse 7 ng aklat ng Sigurado ka Isaiah. talaga, Brad Rafi, ha? Sinesermon ko yan. Okay, okay. Mm-mm. At sino nagaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos ng ganang akin, sa ganang Mhm. akin. Mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipapahayag nila. Mhm. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man. Hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at Mm. sinabi iyon? At kayo'y aking saksi. May Diyos ba liban sa akin? O wala kang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Mm. Grabe. So may Diyos ba na maliban sa kanya? Pinapakilala niya ng sarili niya dito. Sino bang kagaya ko? Yung ending part, Rafi, ang maganda. Wala nang ibang bato. Sino itong bato Hmm. na alam natin na sumusunod sa mga Israelitas habang sila ay lumalakbay? Pwede pabasa ng 1 Corinthians chapter 10 verse 3, part Rafi. Titingnan natin kung sino tong bato na to para meron na kagad kayong idea doon sa pangalan ng Michael, who is like me. 1 Corinthians chapter 10 verse 3. Hmm. Habang pumupunta ka doon, batiin muna natin yung isang partner natin, Part Rafi, si Pastor John Mark Gomez. Kaklase natin to sa Radical Reconnection kay Pastor Tiliano. Okay. Pastor John Mark, active to sila sa mga ministry. Good evening dyan sa inyo. God bless. Go ahead, Part Rafi. Verse 4. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Verse 4, oh. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, Mm. sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila, at Wow. ang batong yon ay si Kristo. Grabe. Mga kapatid, pag merong sa iyong sumunod na bato, either may kasalanan ka o may utang ka na hindi ka nagbayad, susundan ka ng bato. Pero dito, tiniyak talaga ni Pablo na yung bato na sumusunod sa kanila, bato na sumusunod, Part Rafi, si Mm-hmm. Kristo. Walang panahon sa paglalakbay ng mga Israelites mula Egypt, paglabas nila, tumawid sa Red Sea, binaptay sila doon, hanggang patungo ng Promised Land, lagi nilang kasama ang Panginoon. So meron na tayong background, mga kapatid. Yung Diyos na nagpapakilala sa kanyang sarili, who is like me. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang bato maliban sa kanya. Grabe. Isa pa, Part Rafi. Mga classmate, tsagaan natin ito kasi ito yung mga teachings ng Bible na hindi masyado binibigyan ng pansin. Parang kahit ano na lang yung karamihan ng mga preaching ngayon, yung magaganda marinig natin sa iba. Kumbaga sa mga hayop ito, mga species, ano na siya, extinct, Part Rafi, kasi hindi nabibigyan ng ng diin. So dito, bigyan natin ng time ito. Punta tayo ng Micah. Si minor prophet ito si Micah. Meron din siyang ganun. Micah chapter 7 verses 18 to 19. Ganun din yung tanong naman ito. Ganun din. Who is like God? Go ahead, Part Rafi. And Mikas Kapitulo 7, talatang 18 at 19, sabi rito, sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan Mhm. at pinalalampas ang pagsuway ng mga nalabi sa kanyang mana? Mhm. Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Wow. Siya'y muling mahahabag sa atin. Kanyang tatakpan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Amen. Mga Grabe. kapatid, kung duda kayo sa pagtapon ng Diyos sa ating kasalanan doon sa pinakailaliman ng dagat, mahirap yan kung hindi ka maniwala, Part Rafi. Tas, kung duda ka, sabi ng Diyos, puntahan mo doon sa ilalim ng dagat, nandun yung kasalanan mo. Grabe, ano?
Ang Diyos hindi siya nagkikimkim ng kasalanan because He delights in unchanging love. Yung kasalanan natin, Part Rapi, napatawad talaga ni Lord. Tinapon sa pinakailalim ng dagat at pinahiwalay sa Mm. atin mula sa silangan papuntang kanluran. Ang natitira na lang Mm. kasalanan, yung kasalanan na lang ng ating mga kung sinong nagbigay ng sama ng loob sa atin. Bakit kaya hindi natin maisuko yan sa cross, ano? O mga kapatid, panahon na natin unawain na ang pagpapatawad natin sa kapwa natin ay kagaya ng ang paghuhugutan noon kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Pero nakita natin dito, Part Rafi, who is a God like you. Yan yung meaning ng Michael, who is like God. Ang Diyos na nagdi-delight. Ano nga ang delight sa Tagalog, Part Rafi? Ang Diyos na nalulugod. Nalulugod sa unchanging love. Alam naman natin mga kapatid na agape yan. Ngayon, dito sa mga huling araw, yung mga makakapagkilala sa Diyos dahil sa Bible study natin at sa lahat ng mga evangelist, mga preachers, the earth will be lightened with His glory. This gospel will be preached in all the world as a witness to all nations. Then shall the end welcome. Meron talagang taong hindi tatanggap dahil na-deceive sila ng kaaway. Ito yung kanilang mindset. Pagpapakilala sa pag-reject sa Panginoon. Revelation chapter 13 verse 4. Tingnan mo, Part Rapi, pwedeng pabasa. Revelation chapter 13 verse 4. Okay, Apokalipsis Kapitulo 13, talatang 4. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sino ang katulad ng halimaw at sinong makakalaban dito? Ba? Oh. May counterfeit. Lagi siyang may counterfeit. Oo. Di ba? Pag sinabing, who is like God, like you? Who is a God like you? Meron din silang, who is like the beast? Who is like the beast? Oo. Pero yung rejection nila, Part Rapi, hindi yan out of ignorance. It's out of full knowledge. Kaya ang tawag dyan ay willful and deliberate rejection of Christ. Binigyan ko ito ng example kasi nga, merong malaking tunggalian, pero sa ating pag-aaral sa prophecy, tinapos na ni Jesus yung tunggalian. Meron na tayong tagumpay kay Kristo. Ito ang dapat natin malaman at maibahagi sa mga tao. Malungkot part kasi busy tayo masyado pag-prepare. Ang pinaghahandaan talaga natin, generally, yung persecution tsaka sandalo sa halip na second coming. So yung preaching natin ng second coming, parang wala masyadong galak or excitement kasi nga nakakatakot yung sandalo tsaka yung persecution. Sino magagalak sa second coming ay dadaan ka ng persecution. Kaya nagte-training tayo ng survival training camp. Mga kapatid, pag-isip-isipan at ipag-pray natin itong mga mindset natin na si God, siya mismo yung ating deliverer at hindi siya nagkikimkim ng ating mga kasalanan. Ngayon, pupunta natin yung isa sa mga aklat, yung Huda, na doon binanggit yung Michael the Archangel, yung word na Archangel, nandun mismo. Part Rafi, Jude verse 9. Subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa dyablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Dito, ito yung isa sa mga verses sa Bible. Dalawa lang ito na mayroong archangel. Pero dito, maliwanag na itong Michael na ito, siya yung archangel. So yung Michael na nakita natin doon sa Daniel, chapter 10, tsaka chapter 12, titingnan natin kung sino talaga ito. Sino lang ang may kapangyarihan para i-rebuke si Satanas? Mamaya mga kapatid, mamaya ko na sasabihin o kaya sa susunod. Pero dito, i-focus muna natin ito. Bakit nila kailangan paglabanan yung katawan ni Moises?
Gusto niya malaman ngayon o sa susunod? Kapart, sa susunod na lang ano? Titingnan lang muna natin. Bakit gayon na lamang katindi yung katawan ni Moses na paglalabanan ni Michael the Archangel against Satan? Bakit ganun? Ano? So, ngayon, titingnan muna natin itong Michael the Archangel. Tsaka mamaya ko na sasabihin yung bakit nila pinaglalabanan ito. Kasi dapat meron tayong plastada, ground, foundation kung gaano katotoo ito na Michael the Archangel, sino talaga ito. Okay? Ngayon, ano po ang difference ng Archangel sa angel? Pag sinaging arch, merong higher position yan, Sister Noni. Kaya Archangel. Hindi lang siya basta angel. Pero sasabihin natin yan mamaya. Okay? Ngayon, puntahan muna natin tong ano. Kailangan ma-identify natin kasi itong goal natin dito ngayon, malaman natin sino itong Archangel. Pagdating ni Jesus, ito yung mangyayari, pinahayag na ng Bible yan, ano? Punta tayo ng 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Dadahan-dahanan natin to. Umpusahin muna part. 3 verses muna tayo, 3 verses. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Thank you, Sister Nonet, sa pagtanong. Go ahead, Part Rapi. Okay? Mga Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Okay. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, at gayon din naman sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Okay, mga kapatid, tandaan natin pagdating ng Panginoon, walang mauuna. Sabay-sabay yan. Tandaan natin ito kasi sa mga susunod na pag-aaral natin, baka may naisip tayo na may mauuna o mayroong na nauna. So yun ang iingatan natin kasi ang pinaka number 1 na kalaban ng pag-unawa ng liwanag ng salita ng Diyos, yung ating mga preconceived mind. Mahilig tayo makinig sa magagaling na preacher without checking it or screening it from the Word of God. Okay? Yung mga tinuro sa atin na maliliit pa tayo, kagaya ng this little light of mine. So nasanay tayo na little light lang. Pero pagdating sa Bible, marvelous light pa lang meron ang Panginoon sa atin. Ano? So yan ang mga example. Ituloy natin Part Rapi sa verses 16 to 18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Sandali part Sandali part. Dito ang Panginoon mismo, the Lord Himself. Anong meron doon? Merong sigaw. Okay? Tinig ng arkanghel. Merong sigaw at tinig ng arkanghel. Kanina nakita natin sa Jude verse 9 na Michael the Archangel. Dito ngayon, pagdating ni Jesus, siya mismo bababa, merong sigaw at tinig ng arkanghel. At kasama dito, siyempre, yung trompeta ng Diyos at yung mga namatay kay Kristo, sila unang mabubuhay. Kasi yung mga namatay, magkaibang panahon ang pagkabuhay. Because of the resurrection of Jesus Christ, believers and non-believers na namatay, mabubuhay sila, pero magkaibang time. Tuloy natin. Okay? Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin
ang Panginoon magpakailanman. Wow. Anong gagawin Kaya't natin dito? Sige. mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Wow. Ang iaaliw sa atin, yung katotohanan, liwanag ng salita ng Diyos, na pagdating ni Kristo mismo, yung mga mahal natin sa buhay na natutulog ngayon, mauuna silang bumangon kasama ni Kristo. At tayo sa salubong, walang mauuna. Sama-sama, together with them in the clouds. Pero ang point dito mga kapatid, merong tinig ng archangel. Okay? Tinig ng archangel. Ngayon, pakinggan natin si Jesus. Okay? Pakinggan natin si Jesus sa sasabihin ni Jesus pagdating niya. Okay? Patrapi, John chapter 5, verses 25 to 29. Dadahan-dahanin lang natin to, ano? Go ahead, Patrapi. Juan Kapitulo 5, ang talata ay 25 hanggang 29. 29. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga Oh. na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Kaninong tinig ang maririnig nila ng mga patay? Anak ng Diyos. Oh. Anak ng Ngayon, Diyos. sino yung anak ng Diyos na kilala natin? Siyempre, si Jesus. Jesus. Darating ang panahon, sabi ni Jesus, na yung mga patay maririnig ang tinig ng anak ng Diyos. Doon sa Thessalonians, may malaking tinig ng arkanghel. Tapos, yung mga namatay kay Kristo, mabubuhay. Dito, binigyan na tayo ng preview ni Jesus na yung tinig ng archangel na malaki doon, tinig ng anak ng Diyos. Bakit daw? 26 part. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Sandali lang ha. Mga kapatid, baka sabihin, o kita mo, yung buhay ni Kristo galing sa Ama. Ang tinutukoy dito ni Jesus, yung kanyang pagkatao. Okay? For as the Father hath life in himself, so hath he hath given him, so the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also because he is the Son of Man. So ang context ng life na sinasabi ni Jesus na binigay ng Ama sa kanya is his humanity. Kasi yung kanyang divinity hindi binigay ng Ama. That's original, unborrowed, derived. So ang tinutukoy niya dito na buhay na binigay sa kanya ng Ama, yung kanyang pagkatao na magliligtas sa atin. Okay, sana maliwanag ito sa atin ha, mga kapatid. Kasi lagi tayong nagdidebate kung si Kristo ba tao o Diyos lang. Ngayon, ang problema natin, anghel. So ulitin ko, sa Jehovah's Witnesses, hindi ito paninira, kundi yung pinaplastadan lang natin yung katotohanan. Halos tayo as an Adventist tsaka Jehovah's Witnesses, parehong paniniwala that Michael the Archangel is Jesus Christ. Ang kaibahan, si Michael the Archangel as Jesus Christ is created being. Kaya si Jesus hindi siya almighty. Mighty lang siya. Doon sa Jehovah's Witnesses. Dito, kaya napakahalagang pinag-aaralan natin kasi kung mapapansin nyo mga kapatid, itong Michael the Archangel, lagi lang siyang lumalabas pag mayroong malaking trouble. Lalo na sa prophecy. Pero sa Old Testament pa naman, yung Diyos talaga, ang title niya is Savior or Deliverer. Nakita na natin yan kanina, no? Hindi natin maibigay lahat ng mailahad ng buo. Tuloy natin part. Verses 28 to 29. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Okay. Alam nyo bakit At sinabi ni Jesus, Rabi, na huwag kayong magtaka? Kasi maraming mga tao na confuse. Halimbawa, hindi nila alam, halimbawa may namatay ako na mahal sa buhay. Ang akala ko pumunta na ng langit. Kaya happy birthday in heaven. 'Di ba?
Ngayon, meron din mga tao na ayaw nilang mamatay yung kanilang mahal sa buhay, pero pag namatay na, takot na sila. Yung sasabihin, naku, nandyan yung kaluluwa ni ano. So natatakot sila. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magtaka, huwag kayong maggulat nito. Nasasabihin ko, darating ang oras. Anong oras? Na ang mga lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sino itong ng kanyang tinig, Partrapi, na binasa natin kanina? Si Jesus. Si Jesus mismo. So the Son of Man, the voice of the Archangel, the voice of the Son of Man, His voice. So pag narinig ang kanyang tinig ng Son of Man, ng Archangel, anong mangyayari sa verse 29, Partrapi? At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yan. Liliwanagin lang natin to, Partrapi. Baka matanggal si Jesus dito sa paggawa ng mabuti eh. Baka akala natin, gumawa tayo ng mabuti, ririgaluhan tayo ni Jesus ng buhay na walang hanggan. Mga Buhay kapatid, na nung naman. sinasabi ni Jesus ito na yung mga namatay doon kay Kristo, sinabi na yan ni Pablo kanina, pag ibig sabihin, yung mga namatay na gumawa ng mabuti, hindi yung galing sa kanila, kung hindi pinahintulutan nilang mamuhay si Kristo sa buhay nila, kaya ang buhay nila ay buhay ng kabutihan. Okay? Hindi yung hiwalay si Jesus. Sana naibigay natin ng gusto. Kung meron kayo nakitang kabutihan sa akin o kung sino mang tao nakita niyo mabuting tao, kagaya ni Part Rafi at diyan sa inyo ng mga nakikinig ngayon, si Jesus yan through the Holy Spirit. Pag may magsabi sa inyo, ang bait mo naman, anong feeling mo? Ikaw, Part Rafi, pag may magbigay sa si Tito Rafi, ang bait-bait. Anong feeling mo? Congratulate yung sarili mo? Feel mo ba na Praise talagang God. mabait ka? Oo, kapatid. Si Jesus yan, hindi yan ako. Kasi pag kilala mo ako, hindi mo ako kakaibiganin. Di ba? Tuturo sa Dito. taas. Oo. Yan. Go ahead, Partrapi, may sasabihin ka. Pag sinabi mo mabait, sabi mo galing sa taas. Yan. Oh. Galing yan kay All Lord. glory to God. Channel tayo mga kapatid ng kanyang kabutihan. Kaya ang prayer natin lagi that the Lord will make us continually as an instrument or vessel ng kanyang goodness na siyang makita. Christ in you, the hope of glory. Di ba? Sa sarili natin, sa ganang sarili natin, wala tayo. Okay, tuloy tayo. Ngayon, ito, sinabi ni Pablo, pinakilala ni Jesus na darating yung panahon na ganito. Ngayon, bago pa dumating ang panahon ng ganito, binigyan na tayo ni Jesus ng precursor, yung pauna na pangyayari. Basahin natin, Partrapi, yung, alam naman natin yung kwento ni Lazarus, di ba? Hmm. Tingnan natin. John 11:23 to 24. Sabi ni Martha, Jesus, dapat dumating ka kaagad. Hindi ka dumating, Hmm. tinan mo yung kaibigan mo, namatay. Tapos sinabi Late ni ka kasi. Jesus kay Martha, go ahead, Part. Oh, sige. Sabi niya sa verse 23 and 24 ng Juan, Kapitulo Oh. 11. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Mhm. Sinabi ni Maria sa kanya, Marta sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sabi ni Martha, alam mo, Jesus, napag-aralan ko na yan sa 28 fundamental beliefs na meron talagang resurrection pagdating ng huling araw. So, kinorek siya ni Jesus, Martha, yung pagkabuhay na mag-uli, hindi yan nakasalalay sa panahon. Alam mo kung bakit, Martha? Kasi hindi ka nakikinig, luto ko ng luto. Dapat nakikinig ka. Kaya sinabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus, verse 25, Partrapi? Sabi niya sa verse 25 to 27, Oh. sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Oh. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Okay. So itong sinasabi dito na bagamat siya mamamatay, ito yung first death na walang taong hindi makakaligtas dito ay tumanda, namatay, nagpakamatay, nagkasakit, na disgrasya. Okay? So kapag maranasan man natin yan, kung tayo na nanampalataya kay Kristo,
Yung eternal life na binigay na ni Lord sa atin, doon niya tayo gigisingin sa kanyang pagdating pag narinig natin yung tinig ni Jesus. Tapos pinaliwanag ni Jesus sa verse 26. Go ahead, Part Rafi. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ngayon may tanong si Pinapani Jesus kay Martha. Personal na tanong. Anong sabi ni Jesus? Pinapaniwalaan mo ba ito? Hmm. Ngayon, Verse 27. oh, Verse 27. Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. okay. Nung tinanong si Jesus, sabi ni Jesus, hindi nakasalalay sa panahon ang pagkabuhay na maguli. Ako mismo ang pagkabuhay na maguli, ako ang buhay, ang siya na nananampalataya sa akin. Ngayon, tinanong si Martha ni Jesus, naniniwala ka pa dito? Anong dito? Ang sinasabi ni Jesus, itong verses 25 and 26. Anong sagot ni Martha? Alam mo Lord, master ko na yung 28 fundamental belief. Kahit balik-baliktarin mo yan, alam ko na yan. Kaya dito sa tanong mo, naniniwala ako sa iyo. I believe that you are the Christ, the Son of God, which should come into the world. Okay, so meron na silang established conversation, meron silang established agreement na ito sabi ni Jesus, pinaniwalaan ni Martha. Okay? Sarado ng kanilang negosyo. Ngayon, ang issue dito sa chapter 11, pagkamatay ni Lazaro. So dahil naniniwala si Martha, pupunta sila ngayon sa sementeryo. At bibigyan tayo ng precursor, preview, pre-show ni Jesus na ito yung mangyayari at the end. Pero dahil sinabi ko na hindi sa ending yung pagkabuhay na muli, ngayon sasabihin ko sa inyo na meron kapangyarihan yung tinig ko. Okay? Verse 39, Part Rapi. Si Jesus ang nagsasalita nito. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay. Kita mo yon? Nag-usap pa lang sila na sinabi ni Jesus, naniniwala ka ba na ako ang pagkabuhay na maguli ako ang buhay? Sabi ni Marta, oo, alam mo na alam ko yan. Naniniwala ka nito? Oo, naniniwala ako. So ngayon, nang i-demonstrate na ni Jesus yung reality ng kanyang kapangyarihan, sabi niya, tanggalin niyo yung bato para lumabas yan si Lazaro, yung iniisip niyong patay, lalabas yan. Dito na yan. Posible ito sa atin mga kapatid. Pag maganda yung kagalagayan natin, bilib na bilib talaga tayo sa ating sarili na naniniwala tayo sa Diyos. Pero pag gumalaw na ang Diyos, doon na ini-expose ni Lord na hindi pala tayo naniniwala sa Kanya. Tingnan mo si Martha, oh. Palagay nyo, mas magaling tayo kay Martha? Ikaw, Part. Pagdating ng sitwasyon, sinaway ni Martha si Jesus. Sandali lang, Lord. Huwag mong gawin yan kasi mabaho na yan, 4 na araw na yan. Sabi ni Jesus, akala ko ba? Ituloy natin part yung yung sitwasyon dito. Akala ko 43. ba naniniwala ka? Oh, punta na tayo sa 43. Go ahead. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka. Verse Okay. 44. Sandali lang part. Pagdating ni Jesus, yung second coming, anong tinig ang meron? Malakas na Malakas na tinig tinig. mula sa Mega archangel. voice. Oh, mega voice. Thank you, Pat Rafi. Mula sa archangel. Mula sa Son of God. Dito ngayon, yung Son of God, si Jesus mismo, precursor, preview, pinapakita niya ng may malakas na tinig, tinawag niya si Lazaro. Pagtawag kay Lazaro, anong nangyari, Part? Verse 44. Oh, Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. So meron na tayong plastada na itong archangel na ito ay
si Jesus. Merong kapangyarihan yung kanyang tinig. Ano? Kaya, totoo yung sinasabi niya, yung pinipreach mo part, Rafi, sa Revelation 18:1. Pabasa nga part, Revelation 1:18, sorry. Revelation 1:18. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 18. At ang nabubuhay, ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At Hmm. nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Mga kapatid, sa Bible, sa kasaysayan at katuruan ng ating Panginoong Hesus, kumpleto na. Merong future, merong history. Pinakita na ni Jesus sa magitan doon sa pagbuhay kay Lazaro. Magtatanong kayo, bakit binuhay si Lazaro at mamamatay uli? Pinakita nga yung kapangyarihan ng Panginoon. So si Lazaro, ang tawag dyan sa chapter 11 ng John ay tulog. So pwede naman tayo matulog at gigising, iihi, magbabanyo. Tapos babalik ulit sa tulog. Ano? Kasi may magtatanong, anong purpose ng binuhay tas mamamatay uli? Dinemonstrate ni Jesus na yung Son of God, pagdating niya, yung Archangel pagdating niya, merong malaking tinig na maririnig lahat ng mga patay. At yung mga namatay sa pananampalataya, sila yung unang babangon. Babangon din yung hindi nananampalataya, pero second resurrection na after 1,000 years, after millennium, after ng bakasyon natin doon sa langit. So mga kapatid, iparinig din natin ang tinig ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Para yung mga tao na mga kamahal natin sa buhay, mga kaibigan, marinig nila yung tinig ni Jesus through Bible study, small group natin. Mabubuhay din sila, tatanggap sila kay Kristo bilang tagapagligtas. At sama-sama tayo sa pananampalataya at paglilingkod kay Jesus habang tayo naghihintay ng second coming. Mga kapatid, sa linggo itutuloy natin ito dahil alas 9:30 na, may mga gagawin pa kay bukas. Titingnan natin sa Old Testament ang conversation, pag-uusap ni Abraham, ni Moises sa in the context of kaninong tinig ito at sino yung angel na ito. Ano? Ngayon, bago tayo mag-close, kung si Jesus ginawa ng Ama upang magkatawang tao sa ikaliligtas ng tao para makapag-communicate siya bilang Diyos na nagmamahal at naglalang sa tao at nagligtas sa tao, bakit hindi pwedeng si Jesus maging archangel to communicate sa language, sa understanding, sa mindset ng angel? So ngayon, in-establish natin na itong archangel na ito ay si Jesus as deliverer. Ipagpapatuloy natin yung ating study sa Sunday, 7:30. Ano, by the grace of God, kung may chance kayo, pag-aralan nyo, i-review nyo itong mga pinag-aaralan natin. Huwag kayong tanggap ng tanggap lang dito. Pag-aralan nyo, pag na-bless kayo, take it personally hanggang maging sa inyo na itong mensaheng ito, maibahagi nyo kahit saan kayo pumunta, na hindi natin ikahihiya at hindi natin yung naaalangan tayo. Established, we are rooted and grounded in the truth and in the love of God. Kaya mga kapatid, ang pagpapala ng langit, ibahagi natin ang tinig ng ating Panginoon Hesus na merong kapangyarihan magbigay buhay, at doon sa mga namatay, sila ay gigising sa kapangyarihan ng tinig ng ating Panginoon Hesus. So dito muna tayo magtatapos mga kapatid, mga classmates na nakikinig at pakinig pa. Part Rafi, balik sa'yo. Anong highlight mo ngayong gabi sa ating sharing? Thank you, Part. Ang highlight ko ay yung ating anchor verse, yung Daniel chapter 12, verse 1. Kasi kung titingnan natin, yung sinasabi doon sa Matthew 24 na prior to His second coming, ay makakaranas ng iba't ibang uri ng kaguluhan at higit sa lahat, yung kabagabagan na mararanasan natin. At kung titingnan natin, yung sinasabi doon sa Matthew
na sinabi ng ating Panginoong Jesus prior to His second coming, ay nakikita na natin sa huling kapanahunan natin. Yung mga digmaan, yung mga violence, recently lang dito sa Pilipinas, nabalitaan siguro sa buong mundo, yung 15 and 14 years old na namaril sa eskwelahan. At kung titingnan natin yung giyera dyan sa yung Russia, Ukraine, sa Middle East, may peace talk tapos biglang nawawala, tapos yung pagbagsak ekonomiya na ito ay nagpapatunay na yung kapagabagan ay hindi lang gawa-gawa, hindi lang kwento-kwento, kundi ito ay totoo. Pero maganda nito, sa kabila ng kapagabagan, yung nararanasan natin ng bibigay ng anxiety sa atin, ay ipinauna na. Diba? Dito sa chapter 12, agad-agad sinabi sa panahon tatayo si Miguel. Diba? Yung tagapag-ingat kasama natin. Merong tatayo para sa atin ang ating Panginoong Jesus. At yung pagtayo ay makita natin yung simultaneous na sinasabi dito sa verse 1 na maraming mga bagay na mangyayari kailanman ay hindi nangyari pa, hindi pa naranasan, hindi pa nasaksihan ng sanlibutan. Pero sa kabila nito, ang katiyakan, tatayo ang ating Panginoong Jesus para sa atin at tayo na tumanggap sa Kanya, tayo na isinuko at ipinasakop yung Kanyang sarili sa Kanya, ay merong katiyakan ng kaligtasan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa kabila ng mga sa kabila ng kabagabagan ay kasama natin siya. Kaya nga doon sa Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Kaya pala sinabi ni Apostol Pablo yon, kasi merong Michael, the Archangel, na tatayo para sa atin. Na anuman ang dumating na pagsubok sa atin, anuman ang laban sa atin, ay it doesn't matter. Walang problema. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay tatayo para sa atin. At tiyak na meron tayong kaligtasan. Kailangan lang natin gawin, suko at ipasakop ang ating sarili. Hayaan natin na mag-take over ang Panginoon sa ating mga buhay. So, yun lang part. Talagang napaka napaka-assuring yung ating pag-aaral sa gabing ito. Akmang-akma na nararanasan natin ngayon. Pero sa kabila ng, gaya nga ng sinabi ko na, sa kabila ng mga bagay na nagbibigay ng takot, agam-agam, walang kapayapaan sa ating mga puso, merong the Michael, the Archangel, ang ating Panginoon Jesus ay tatayo para sa bawat isa sa atin. Thank you, Amen. thank you. Thank you, Part Rapi. Super heavy yung binigay mo Talagang blessed na blessed ako. Amen. Amen. Part Melvin, may gusto ba kayong sabihin? May gusto kayong ibahagi paabot sa ating mga classmates? Well, napakaganda yung ating topic ngayon at yung napakaliwanag yung pag-explain ni Pastor. In which talaga yung Archangel na yan at saka Michael na yan nagkaroon ako ng magandang pagkaunawa. Sapagkat tayo nagbabasa lang ngayon dyan, Archangel, ang akala ko, anghel lang yung Archangel na anghel talaga. Ngayon ko lang nalaman na yun pala si Jesus Amen. Christ. Amen. Amen. Then, napakasaya kasi sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin, may katiyakan Amen. tayo. Jesus Christ na magbigay sa atin ng buhay. Kaya huwag tayong malupaypay sa mga pagsubok dumating sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoon ay mayroon tayong katiyakan na kung tayo man ay mamamatay, ay bibigyan niya tayo muli ng buhay. Mga mahal sa buhay natin na pumanaw na ating iniyakan, ay makikita natin at mahawakan muli pinakamasayang reunion sa buhay sapagkat ang iyong dinalamhati at iniyakan ay muli kayo makikita
pinakamasayang pagkakataon na magkasama-sama kayo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you, Part Melvin. Alam mo, Part Melvin, Part Rafi at sa mga classmates natin. Dito sa Amerika kasi paglalabas ka, ewan ko lang yung sa Pilipinas. Kailangan lagi mong dala yung susi mo ng bahay, Part Rafi. Sa oras may iwanan mo yung susi mo kung saan, anong feeling mo pag hindi ka mapasok sa labas? Kaya purihin talaga ang Panginoon. Meron siyang susi ng kamatayan. Pag namatay ako, meron siyang susi. Oh, meron siyang Mm. susi ng libingan. Lahat ng kailangan natin sa kaligtasan, meron si Jesus kasi siya mismo yung buhay. So purihin ang Panginoon ngayong gabi sa ating pagtapos, mga kapatid. Nakaka-inspire talaga na sa pagpatuloy natin pag-aaral, laging nagbibigay ng buhay, sigla. Doon sa pananampalataya natin patulog-tulog, gigisingin niya talaga tayo, mga kapatid. Ito na yung panahon na ibahagi natin si Jesus. Kasi doon sa kanyang katotohanan ng kanyang pagkatao, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang tinig, nagbibigay ng buhay, pag-asa. Iba-iba tayong linyada at anggulo ng pinagdadaanan sa buhay, pero iisa lang ang susi ng solusyon, si Jesus Christ. Michael the Archangel will stand for his people. So mga kapatid, ngayong gabi, Part Rafi, Ganda. Na-touch ako dun sa sinabi ni Part natin, si Part Melvin. Sabi niya oo. ngayon lang natuklasan yung Mark na si Michael Archangel ay si Jesus pala. Kaya nga yung program natin discover and experience the power of God's grace. Na dito sa programang ito, marami tayong matutuklasan na katotohanan at lalo tigit yung kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Kung makita nga natin, di ba? Sabi nga ng Bible, ang pinakahuling kaaway na ginapi ay walang iba, na tinalo o tinake over ay walang iba kundi ang kamatayan. Kaya nga itong nagpa-flash ngayon sa screen natin, sabi ni Jesus, hawak niya yung susi ng Hades at kamatayan. So ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo, yung ating pananampalataya nakaangkla, nakaugnay sa ating Panginoon, mamatay man tayo ngayon, meron tayong katiyakan. Bakit? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na sinasamba natin, siya ay may hawak ng susi ng Hades. At isisigaw lang niya yung pangalang Rafi, tiyak. Gaano man kalalim, kung saan man ako ilibing ng aking mga mahal sa buhay, tiyak. Lalabas ako sa libingan at tatamasahin ko yung buhay na walang hanggan na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Part Rafi, bago ka mag-pray, gusto ko lang batiin yung ating kapatid sa Batan, Aklan, si Sister Josephine, Hmm. Sister Josephine Morales. Amen. At syempre, nandiyan si Sister Beth natin. Ano? Okay, Part Rafi, anong kasunod natin? I-conclude mo na tapos closing prayer ka. Okay. Mga kapatid, patuloy tayong mag-aral. Exciting. Marami tayong mga makikitang mga Bible gems na kumikinang na alikabukan ng panahon dahil sa naiiba yung priority natin. Walang bagong katotohanan, mga kapatid. Ito ay nananatiling totoo, ngunit sa mga sitwasyon sa buhay, mga pangangailangan, kung minsan wala tayong time. Let us, by the grace of God, spend time studying. At dito sa ating programa, Discover and Experience the Power of God's Grace, marami tayong mga madidiscover. Pero ipag-pray nyo rin kasi hindi ito galing sa atin. Under the guidance and leading ng Holy Spirit ito. So pagtatapos ngayong gabi, mga kapatid, tayo manalangin. Dakilan naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari at may-akda ng aming buhay at pananampalataya. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo na ang aming Panginoon Hesus, hindi lang siya anghel na linalang, kung hindi siya yung archangel as the creator na kinakailangan makapag-communicate sa mga angel dahil siya mismo din ang naglalang sa mga angel na siya din ay maunawaan nila. Kagaya ng siya ay nagkatawang tao upang kami bilang mga tao makakaunawa din ng inyong pagka-Diyos, ng inyong kapangyarihan, pag-ibig, pagliligtas, at pagpoprotect sa inyong bayan. Sa gabing ito, ang inyong mga anak na nakikinig at makakapakinig ay kaming lahat patuloy lumago sa biyaya at karunungan namin Panginoon Hesus, maging masigla, makipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain.
Meron silang mga kahilingan na hindi na banggit dito, ngunit ito ay aming tinatagubilin sa inyo na patuloy mangyari inyong kalooban at tugunan ang kanilang mga kahilingan sangayon sa kanilang pangangailangan. Kung ito ay physical, ito ay financial, at anumang aspeto ng buhay, ito ay tutugunin ninyo sapagkat kayo ang Diyos na nagmamahal, naglalang, nagligtas, at nagbibigay ng aming pangangailangan. Kaya papuri, kalulhatian binabalik namin sa inyo, kalakip ng kapatawaran na aming mga kasalanan. Patuloy na pag-iingat sa lahat ng mga pandaraya ng kaaway at masamang balak ang aming maranasan na protection mula sa kamay ng kaaway. Kaya Panginoon, pinupuri namin, pinapasalamatan namin ang inyong presensya na patuloy naggagabay sa amin lumakad, mamuhay sa katuwiran ng aming Panginoon Hesus. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin. Itong lahat ay aming tinanggap, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming mananakop at tagapagligtas na si Panginoon Hesus. Amen. Part Rafi? Thank you, Part. At muli, ating din pasalamatan yung ating mga ginigiliw na masugid na taga-subaybay at kasama natin sa ating FB Live at ganyan din sa ating YouTube Live. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat minsan pa nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na tuklasin at ipamuhay ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng aking mga partners, si Part Epi Villaruel, Brother Melvin, Part Ronnie De Luna, at siyempre si Brother Rico Apitan, ay aming iniiwan ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us all. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so